Mga kababayan, mukhang mukhang walang patutuguhan itong impeachment na ito. Ang dami pong ang daming dahilan kung bakit magsiatrasan. Number one po na dahilan ay, alam niyo ba kung ano? Ayun, ipapakita ko sa inyo. Pero bago ang lahat, patugtugin ko muna yung aking paboritong kanta. Si Sara na nga! Sara, wala nang iba. Basta Sara tayo. Lahat na naniniwala sa akin, Sara. Ganun lang po. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, ulit. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Good evening, Beth. Zaldi Robert ikulong Perez. niya. Tapang at malasakit Alas ibalik 11:26 para lang. bayan ay manahimik. Robert Perez. Durugin ang sindikato Joaquino, sa korte, magandang gabi. sa DPUA, sa DS Void, sa Thomas Isplana. PhilHealth. Alipunga, Pango. Okay, ganito po yan. Grace Line, ito po yung pinakamalaking problema, no? Ay, ang pinakamalaking problema, ito, pakinggan ninyo. Ito ang laking problema ng mga congressmen. May tanong ako sa inyo. Ano kaya? Pag ikaw ang congressman, ano ang gagawin mo kung biglang maging Pangulo si Sara Duterte? Yan lang ang tanong ko. Yan po ang kinatatakutan ng mga congressman. So, Ariels, magandang gabi. Kay Camaro. Yan lang ang ating tanongin. So, nabasa nito? Nag-report mga 7 hours ago si ang Manila Times na ganito nga ang nangyayari. Na si Aimee, ni-report ni Aimee na tinanggi niya na namatay si Bongbong Marcos. Ang sinabi niya lang, kasakit. Si Aimee na nga yan, mismo yung kapatid. Tingnan natin ang report ng Manila Times. Report kasi ng Manila Times eh. Yeah, 15 hours ago. Sabi nila, ito sa kabila ng lahat na yung mga panatiko sa pag-impeach kay Sara ay sinasabi ni pinagmamayabang na nila na sapat na ang boto nila para i-impeach si Sara. Yan po ang sa kanilang sinasabi. Pero may sinasabi tayo dito na mukhang may ibang
pangyayari na hindi na in-expect ng lahat. Basta kay isa lang ang masasabi ko, ano kaya ang sasabihin mo kung bigla na lang maging presidente si Sara? Okay, pakinggan natin ito si Kwan. Si General Viewpoint. Binlag niya 4 hours ago. Si General Macanas. Ito ni Senate. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Manila Times. Pasabog ito ni Senator Amy. President in and out of hospital. Ayan na. Jumping jack pa kayo dyan. Jogging-jogging pa. Buhat-buhat ng bigas. Ano ba yan? Labas pasok ang Pangulo sa ospital. Senator Amy Marcos dismissed as false rumors that her brother, Ferdinand Marcos Jr., had died. She, however, said he has been dealing with health issues and has been going in and out of hospital. She urged Malacanang to release a certified medical bulletin stressing the public's right to accurate information and called on the President to focus on his recovery. Ito ang kanyang payag. I am very, very sad that he's not being taken care of and he's not watching out for himself. I wish he does. There's so much work. This is a crisis and people need very trustworthy and determined leadership. Malacanang last month said that the president is in good health. So he squelched social media reports that he sick Marcos jogged and performed jumping jacks on his way to a media event at the palace on April 30th. At the biyayang bigas sa Manila program on April 16, the president helped in the distribution by carrying a bag of rice to the amusement of Mayor Isko Moreno. So, salamat, Senator Amy, sa inyong pagsasalita at sana para matapos ng issue na ito is magpalabas na ng certified medical bulletin. Yun lang. Para matigil na ang mga haka-haka tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ako personally, gusto ko na makarecover ang Pangulo at matapos niya ang kanyang termino. Yun lang ang akin. Pasensya na yung mga fans ni Cara David na yung mga wish-wish na yan. I'm sorry, hindi ako dyan. Problema lang dito sa palasyo is masyadong kino-confuse nila ang mga tao dahil bakit magpalabas sila ng mga pictures, videos na Kaduda-duda. pati namatay kasama. Pati si Enrile kasama. Sino ba may kasalanan niya? Kaya absento talaga dito si si Jason sa. Sino ba nagbigay ng duda? Sila naman nagbuo ng duda. Pero malamang mananalo pa ang sigurado kong panalo dito, Duarte, alam mo sino? Sigurado ko na mananalo si Jason sa. Sigurado ko mananalo si Jason sa. Sa kaso na nireport niya ko na may sakit si BBM. Sigurado ko mananalo si Jason sa. Melvin Matibag. Ano na ito? Ano na yan? Nako naman, Melvin Matibag. Ngayon,
pag nabigla yan at nagbago ang ihip ng hangin, saan ka kaya titibagin? Malaking pagkakamali nila yun. Sino ba yun? Dating Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile, pinalabas nila na kasama ang presidente na nagtatrabaho. Oh, para patunayan lang na buhay si BBM, may sakit, walang sakit, nagpalabas lang ng litrato. Diyos! Yung napili ng litrato, kasama si Enrile. Pati si Enrile na buhay. Picture pinalabas nila, dating Executive Secretary Bersamin, Oh, pati si kasama Bersamin, ng patay Pangulo na eh. nagtatrabaho. Ay, tanggal na eh, may katrabaho So, pa eh. next time, taga-PCO, mag-isip-isip naman kayo or taga-mainstream media, kasalanan niya, wag- scientific. Mali litrato. huwag nyo namang ismulin, huwag nyo namang insultuhin ang intelligence ng Pilipinos. May karapatan ang taong bayan na malaman sa tunay na kalagayan, kalusugan ng Pangulo. Nako, patay. So sana, naka-recover na siya. So, health is wealth, sabi nga. Ako, bahalang, wala akong maraming pera. Of course, kailangan ko rin ng pera. Kailangan yung yaman. Aanin mo yung yaman mo. Bilyones ang imong kayamanan. Hindi ka makakain ng gusto mong kainin. O kaya wala kang appetite. Yun, lamas-pasok sa hospital. To me, kawawang buhay yun. Ako, pasalamat ako dahil so far, so good. 66 years old na ako ngayon. Ang pabalik-balik lang na sakit ko, arthritis, gout. Anyway, sabi nila, sakit daw yan ng mayayaman eh. General Macanas, may advice ako para naman tayo senior citizen eh. Kumain po kayo, pati kayo nakikinig, kumain po kayo ng ng saluyot araw-araw, klase ng luto, basta isang cup ng saluyot araw-araw. Kita mo, yung kamay ko, General, dati hindi ko mauntay yan, no? O ngayon, no, malalaro ko na yung aking kamalagko. Ano may kamalagko? Yung thumb. Inlalaki. Anhin ang kayamanan ni Ben Reclamador. Kung mawala naman ang iyong kayabangan. Kaya nga ito, binibigyan ko lang kayo ng ideya. Even let's not talk about evidence. Let's talk about health. Rosemary Rehinan. Ano kaya ang sa tingin nyo sa impeachment? Ano mangyayari sa impeachment kung biglang nagbago ang ihip ng hangin? I'm not saying, si President Sister na mismo nagsabi na in and out. In, out, kaya mo ba to? Ganon nga ang mangyayari. Kaya, ang laki ng pagbabago. Ladies and gentlemen, sabi ko nga sa inyo, hindi nyo kaya painugin ang mundo sa gusto niyo kung ayaw ng Panginoon. Sa kahuli-hulihan, pagdating ng araw, Panginoon pa rin ang magsasabi kung paano magagawin ito ni Baros Reginan, si Ben Reclamador. Ninpa Ortua, good evening, Dr. Kausing, sabi niya, Bing Liwag, mga congressmen, hindi takbuhan na sa bukid hanggang may lupa. Robert Ramirez, dito po kami sa Northern California, 8:27 dito ng umaga. Legal ba ang ginagawa ng House of Representatives na magsuhol ng impeachment na for later release? Ay illegal po yan. That is illegal yarn. Mabigyan nyo lang ako ng ebidensya. Sino nakikinig na close sa mga records ng FLR, bigyan nyo ko ebidensya, kakasuhan ko po ang HLR. I-con mo na. Wag mo na i-release. Wala mo nang i-release na for later release. Wala namang until after the impeachment.
Fidel Mercado. Sa mangyari ito, gagawa natin ng programa, Fidel Mercado. Merkado Publiko. Programa ng Merkado Publiko. Kita namang mga tao talaga, di ba, sa mga bayan-bayan. Saan ba pinakamalaking kwento na kukuha, di ba, sa Merkado Publiko? Pag mga bayan-bayan noong araw, wala pa yung cellphone, saan naghahagilap ng mga balita? Pumupunta yan sa palengke, Merkado Publiko, doon nag-usap-usap mga magkakapitbahay. Kaya ngayon may cellphone na, may live stream na tayo, dito na tayo kukuha ng balita. Kaya, ito lang po. Si Sir Eliseo Taparan, mabuhay kayo. Si Bernard Magtibay, Kay Cubaro, Ariel Lahers, Thomas Esplana, Grace Line, Robert Martires, Beth Tag, Joe Aquino, magandang gabi mo, Dr. Toto from California, Romel, sa Mrs. Plana, Naimbang Rabi, mga kabsat ko, Maya Pabingi, mga kabarin, Maray na Banggi, mga Bicolano na ngayon, lalo na sa Albay, na binubugahan ng magayon na mayon. Lipunga, pango. So ito po ang katotohanan yan. Bakit marami? Hindi lang yan ang dahilan kung bakit marami nagwi-withdraw. Pangalawang pinakamalaking dahilan po kung bakit marami nagwi-withdraw ay yung mga congressmen sa Mindanao. Mismo si Antonio Tinio nagsasabi, may problema daw mga taga Mindanao na congressmen. Atras sila sa pagsuporta. Ang Mindanao congressmen, 61 lang naman eh. So sa 61, babawasan mo kay 50, marami pa rin pwedeng bumoto. Mga taga Luzon, taga Visayas. Kaya lang, ang problema natin, hindi kayo kakasiguro kasi sa ngayong panahon nag-uusap tayo, ay marami na po sa mga taga Luzon ng mga DDS, lalo na mga Ilocano. Mga grupo sa Ilocos Sur, grupo ni Chubby Chingson, mga DDS na Ilocano nandyan. Sa Cordillera, inalis din nyo yung tatay-tatay ng Cordillera na sa Abray, si Lucas Bersamin. Siyempre magagalit yan. Napahiya si Lucas Bersamin, ang anak ng Cordillera. So kung ganon, tingnan nyo kung ano mangyayari. Tapos, sino-sino lang nagsusulong yan? Napansin nyo ba sino nagsusulong? Yung mainit na mainit, si Sil Diokno, makakaliwa. Si Laila de Lima, liberal, mamayang liberal, makakaliwa din yan. Si Percy Sindanya, makakaliwa. Si Luis Tros, sakay-sakay. Terry Ridon, makakaliwa. Sino-sino ba nagpupus? Ang iba, tahimik lang. Yung mga grupo ni Benitez, mga taga-Partido Federal, mga taga-Lacasillo City, medyo ano lang sila. Yung grupo ba ni Romualdez dyan? Sigurado hindi na susuporta dyan. Dati si Romualdez ang may gusto dyan. So ngayon, dahil kakasuhan na siya, sigurado ako ay atras yan. So ngayon, marami din dyan sa mga congressmen na mga kontraktor, nag-alangan yan, nagbibilang yan, nagtitiptok kung sa English pa. Bakit? Ang iniisip nila, pag makalusot sila Duarte sa ngayon sa panahon ni Marcos, na hindi sila kakasuhan, ang problema nila, sa sunod, sa 28, sa sunod, pag sinong presidente Sara, titirahin din sila. Kaya mamili sila, kaya yung style nila, laro-laro. Natatawag ako eh. Sa totoo lang, hindi, naawa ako sa bayan ng Lamot, sa Ifugao. Maraming Ilocano dyan, mga Cordillerans, siyempre halos isa lang lahi niyang Ilocano at saka mga taga Cordillera. Akalain mo yung 80,000 nagpirmahan na, pinirma na ni Mayor at Tony Baguwasan ba yun? Pirmado na ibibigay na lang ang 80 million sa bayan ng Lamot. Binawi pa nung malaman nila na inimbita ni Mayor si Sara na magiging adopted daughter ng bayan ng Lamot.
Ipugaw. Hindi lang yan yung nagsabi niya, kwento niya, kapwa sila mga mayor na tatahimik-tahimik lang sa Ipugaw. So magugulat ka lang sa Ipugaw, puro Duterte yan pagdating eleksyon. Sino ba naman ang mananatili kay BBM? Number one, ang dami niyang ninakaw sa flood control. Kasi kung marami ka ninakaw, hindi lang ibang lugar ang pinirwisyo mo. Mismo sa lugar mo sa Ilocos Norte, ang daming flood control na hindi na ipatayo ni Sandro. At bakit nyo titirahin si Sara Diskaya? Dinidiskarte mo lang. Ang katotohanan, ayaw ninyong tirahin si Sara Diskaya kasi kung magsalita yan, halos kalahati po ng mga flood control project sa Ilocos Norte ay nakapangalan sa mga kumpanya ni Diskaya. Yan ang totoo dyan. Ibig sabihin, kahit katribo mo ay sisipain ka kapag nakita nila na yung proyekto sa inyong lugar ay kinakana mo. Ganun po, hindi talaga makakaalis si BBM sa usaping flood control. Kahit ipipilitin pa niya itong impeachment na ito. Ngayon, dahil sa marami na ang nagmulat ng mata na mga congressmen na dati kakampi. Ngayon na, mababawasan yan mga grupo ni Romualdez. Ano sabi ni Romualdez? Sa English, I will never live quietly. I will never live alone. Sa Tagalog pa, hindi ako aalis na tahimik. Hindi po ako aalis na nag-iisa lang. Ibig sabihin po, marami siyang bit-bit na congressman. At marami din ako nakilala na kausap na negosyante na galing Amerika. Mga Ilocano galing Amerika. Pagdating ng pagka-presidente ni BBM, umuwi sila sa Region 2. Karamihan sa Region 2. Ang kanilang unang ginawang negosyo ay kasi may maraming pera mga Philippine-Americans eh. Lalo pat Ilocano, talagang masipag yan. Nagnegosyo ng poultry. Nagnegosyo ng mga manok. Akalain mo nagalit kay BBM lahat. Bakit po? Akalain mo ibinigay niya monopolya ng pag-poultry sa San Miguel kay Ramon Ang? Nawala na negosyo yung mga Ilocano ng mga Amerikano. Bumalik na lang sila sa Amerika. Malulugi sila sa kanilang mga poultry business. Minumonopolya ni Ramon Ang. At nalaman ko na lamang nung huli. Marami na nagsabi sa akin. Ladies and gentlemen, ito po, alarming ito. Ang lahat po ng negosyo ni Ramon Ang, mapa-airport man, mapa-manok, mapa-skyway, lahat ng mga Lex or expressways, lahat po, kalahati po niyan ay ibinibigay kay BBM ang sosyo. Yun ang katotohanan. Kinuha niya ang style ng tatay niya. Si tatay niya ang nagbigay ng kahiyan sa mga lahing Ilocano. Akalain mo, the worst na magnanakaw na Pilipino ay Ilocano. Number 2 sa buong mundo. Ang style po, wala silang papel na pinirmahan ni Lucio Tan, pero si Lucio Tan may obligasyon magbibigay ng pera mula sa kinikita. Wala silang papel na pinirmahan kay Gokongwei, may binibigay. Wala silang papel na pinirmahan sa may-ari ng GMA7, pero binibigyan. Attorney Giguson, huwag niya kayo magkwento-kwento. Congressman Duavit Singson, Duavit,
Ganun po yun. O, kay Benedicto Didong Araw. Sa pinakamatindi talaga na kawatan na nangyari dito ay si Ferdinand Marcos Sr. Hindi ako naniniwala na hindi siya susundin ni BBM. Nakipagnegosyo na walang papel pero kukunin na lang sikreto. Ang problema niya lang, patalsik siya 1986. Pero ganun pa rin, pagbalik, nakikita mo wala namang mga negosyo yung mga Marcos ha. Pati si Aimee walang negosyo. Saan sila kumukuha ng pera nila? Bakit sa Forbes Park nakatira? Bago maging presidente si Bongbong, sa Forbes Park sila nakatira. Tumakbo na pagka-vice presidente, natalo sa kay Lainey. Ang laki ng ganastos niya. Saan sila kumuha ng pera? So, ganun po yun. So, ngayon, at least, nakikita ko po, si Sara Duterte ay Duterte. Sila lamang po ay may kakayahan na lumaban sa Marcos. Na ang mga kumampi kay Marcos, na hindi Marcos apelido pero mga kawatan, mga congressmen, kailangan kukunin natin ang pera natin. 2 trilyon po lahat ang napunta sa bulsa nila. So, yan na sa ngayon, nakikita nila ang pwersa ng Panginoon po ang gumagapang para mailuklok sa pagpangulo si Sara Duterte. Si Sara po ay anak ng Diyos. Bakit ko nasabi ganun? Siya po ay, ang nanay niya ay Hudiyo. Si Elizabeth Zimmerman, galing Israel yan. Lahing Israel. Sila po yung isa sa mga pamilya ng Israeli na dumayo sa Pilipinas nung kasagsagan ng pinapatay ni Hitler ang mga Jew. Ang Pilipinas ang kumukup ng milyon-milyon na mga Jew na pumunta sa Pilipinas para hindi po sila mapatay. Maka-escape sila sa kamay ng mga demonyo ng Hitler. So, ang importante para makasurvive ang bayan natin, pinaka-importante sa lahat ay tigilan ang korupsyon. Bawiin ang ninakaw sa korupsyon. Pag makuha yan, malaking tulong na yan sa Pilipinas. Ha? Wala akong pakialam kung may kumukontra sa akin dito na si Benny Reyes. Di ba? Ano naman ang iyong katwiran? Anong patunay mo? Anong patunay mo na mali ang sinasabi ko? Wala namang ibang nagnakaw niyan. Hindi si Bibler man ang pumipirma ng pera. Para ito po, ulitin ko lang ang sinasabi ni Amy Marcos. Tingnan nyo. Diyos na may pakana nito. Kasi tingnan niyo, halimbawa, hindi ba natin hiningi, biglang namatay si Bongbong Marcos. Hindi automatic presidente si Sara. So ano kayo nang gagawin? Magsitakbuhan yung pumirma ng impeachment. Sigurado ako niyan. So ngayon pa lang, marami sa kanila nakatunog. Magkani-kanyang ano na yan, kani-kanyang alisan. Lalo na yung nauna yung mga taga Mindanao. Aalis yan. Sigurado kasi ako na hindi matatalo si Sara sa Mindanao. At kakampanya na talaga lahat ng mga taga Davao na congressman na pipirma laban sa kanya ay hindi ibubuto yan. Hanggang Central Visayas pa yan. Ganun lang ho kasimple. Kahit konti lang si Ilonggo susuporta kay Sara. Kukunti sa Waray. Pero ang mga Cebuano, tudo-tudo yan para kay Sara. Sa Cebu province at saka sa Bohol, sa Dumaguete, sa Negros Oriental. Yan po ang katotohanan. Let us talk about the truth. Let us not talk about the wishes, mga pangarap ni Cara David. Wala, hindi na ako naniwala doon sa pangarap sa wish ni Cara David.
Ang naniwala lang doon si Akop lang, si Cabral. Pero hindi pa ako naniwala na si Cabral ay namatay. Ganun lang ho kasimple. O ngayon, pag-usapan natin ang merito. Alam ko po na marami na sa mga congressmen ang nag-iisip ng malalim. All right. Pagkatapos ng botohan, sigurado ako na majority na kukuha laban kay Sara lahat yan. Ngayon, pagkatapos na makuha mong majority, ang kasunod na tanong, ano? Ano ang gagawin natin? Kasunod na tanong ninyo, kaya nyo ba na manalo sa Senado? Yun ang kasunod na tanong. So, kung kaya nyo manalo, kukunin nyo ngayon, isuportahan nyo ang impeachment. Kung kaya nyo manalo. Pero kung hindi nyo kaya manalo, kasi 16 na senador na buto kailangan mo para ma-impeach si Sara. Kasi ang tanong, paano na lang kung hindi ma-impeach si Sara pagdating sa kung buboto ng absulto ang senador? Ano na lang? Yun ang malalim na pinag-isipan ng mga congressmen sa ngayon. Siyempre, hindi siya ma-impeach, tatakbo yan ng pagka-presidente. Ano mangyayari ngayon sa mga bumuto laban kay Sara sa level ng House of Representatives? Alam mo naman, kahit na pilitin pa ni Sara na maging professional, hindi niya maalis sa kanyang damdamin. Yung damdamin maghiganti sa mga tao na gumawa ng kwento laban sa kanya. Yan ang pangalawang pinag-usapan natin. Ang pangatlong pinag-usapan natin, paano kung bigla na lang maglalabas ng utos ang Supreme Court ng temporary restraining order? Let us talk about reality. Paano? Ang tanong, may chance ba? Sagot, napakalaki po ng chance. Yung mismo ang petition ko na sinampa ay napakatindi. Nanghingi po ako sa aking sariling petition, binayaran ko yan. Marami nagtulong sa akin. Salamat po kay Mr. James C. At pinatulungan niya ako sa pagsampa ko ng aking petition for certiorari para kay Sara Duterte na hinihiling ko na pigilin ang impeachment dahil sa dalawang dahilan na main. Unang dahilan ay walang kapangyarihan ang House of Representatives na magpalabas ng subpoena para ipakuha ang mga dokumento at ang mga testigo. Yan ang aking sinasabi, nakabase po yan sa malalim na pag-iisip ko. Binasa ko ang proviso ng Konstitusyon sa Article 11 at wala pong nakapagsabi doon na binibigyan ng kapangyarihan ang mga congressmen na magpatawag ng dokumento at testigo. Ang nakalagay lamang po after hearing. Pag hearing, ipagpalagay na natin na binigyan sila ng kapangyarihan mag-hearing. Ang hearing po ay hindi kasama dyan ang pagpalabas ng utos na kukuha ka ng dokumento at testigo. Kundi, pakinggan mo lang kung ano ang ebidensyang ilalatag at testigong ilalatag ng nagreklamo sa impeachment. Yan ang una kong dahilan. Pangalawa kong dahilan, sa kahit sabihin natin na may kapangyarihan sila, inabuso naman nila ang due process na karapatan ni Sara bilang respondiente. Nakalagay po sa Section 1 na inuutos ng Supreme Court sa nakaraang desisyon na pagbasura sa unang Duterte case na every step of the way dapat may due process. At anong ibig sabihin ng due process? Ang ibig sabihin niyan ay walang sinuman ang maaaring patayin, hulihin at ikulong at tanggalan ng kayamanan kung walang proseso ng batas.
No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Sinasabi yan. So kung ganoon, ang aking argumento, sana kung nag-motion si Ridon, nag-motion si Childiokno, na ipatawag kung ano-ano mga dokumento, dapat hindi muna nag-gabel si Luistro na approve. Huwag siya magtanong ng is there any objection? Sino ba mag-object kasama mo lahat yan? Ni isang congressman, walang kakampi kay Sara dyan. Dapat ang ginawa niya, kung pinapatawag niya pangalan ni Sara sa bago magpatuloy ng hearing, dapat pinadalhan niya ng kopya ng utos. Sumagot ka, Sara. Bakit hindi namin payagan ang hinihingi ng mga dokumento? Hindi nila ginawa. So dahil dyan, may paglalabag ngayon sa due process. Yung dalawang yan, matindi na yan. Ang bago na petition, supplemental petition nila ni Israelito Torion, si Atty. Torion, ayon kay Atty. Jimmy Bundok, ay matindi din. Sobrang tindi at bago ang argumento. Ano po yun? Hinihingi nila ipatigil ang Luistro Committee or Locarit Committee sapagkat po ang utos sa konstitusyon magsagawa sila ng hearing sa House of Representatives Committee on Justice sa loob ng 60 session days. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kung walang sesyon, hindi sila pwede mag-hearing. Nakareses ang plenaryo. Kung nakareses, hindi sila pwede magsagawa ng impeachment hearing. Kasi ang utos sa Constitution, magsagawa lamang kayo ng hearing kung may session sa plenaryo. Pero ang eksaktong salita, within 60 session days. Ibig sabihin, hindi po kasama ang araw na walang session day. Yan pa lang, pangatlong dahilan yan. Malay mo, pag lumabas yan, pangatlong dahilan, mawawala ng impeachment. O, yung pang-apat na dahilan, ano pang-apat na dahilan? Dahil kulang ang pera ng Pilipinas dahil binigay sa ayuda, ubos. Wala sila ngayon pundo. Ano naman ang koneksyon ng pundo? Ang pundo kailangan para i-release yung for later release ng mga flood control projects. So kung walang pera, hindi ba i-release? At kung hindi ba release, walang kita ang mga congressmen. At kung walang kita ang congressmen, tinatamad yan, bubuto. Ganun lang ho, kasimple yan. So napakarami, di ba? Nga, pag-usapan muna natin yung ano. So pinakamatindi kasi nakikita ko ron ng akusasyon ay yung 6.7 billion na covered transactions at saka kukunti na suspicious transactions. Sa loob ng 20 years, ang haba ng taon. So ang argumento, nalulula ang mga tao sa katingin ng 6.7 billion. Pero hindi nila pumasok sa utak nila, sa loob po yan ng 20 years. So marami sila sa bigla, nagugulat talaga mga congressman, ay, corrupt talaga siya. May probable cause na corrupt talaga. Pero nang may himasmasan ka, ma-analisa mo, hindi pala ibig sabihin na kung gano'n ang kalaki ang transaksyon ay naibulsa ni Sara. Tandaan nyo, yung transaksyon na yun ay mga deposit, klasik-klasing deposit, papasok ang pera sa bank accounts. Tapos, ibawas mo yung palabas na pera ng binayad sa mga pinagbayaran, mga ship price, kung ano-ano. Tapos,
hindi mo pa nabilang dyan ang maliliit na transaksyon na hindi sinama. Kasi pag below 500,000 pesos, ay hindi na isama yan. In other words, wala kang basihan para sabihin mo na naibulsa 1 billion, 2 billion, 3 billion. Ngayon, kung talagang may nawalang pera at kung talagang galing yan sa drug lord na sinasabi ni Trillanes na walang ebidensya, kwento lang ng kwento. Eh kung galing yan sa drug lord, dapat wala nang lalabas. Eh bakit maraming lumalabas na pera? Siyempre, higop lang ng higop yan kung talagang galing sa sindikato yan. At kung alam naman ni Digong na matalino po si Digong, genius yan. At kung alam niya na galing yan sa masama, bakit niya idadaan sa bangko? Eh di, kas-kas na. Kabubuhan. Sinasabi ni Unlimited Healing Notes, ipalabas mo yung pangalan mo para makilala ko kung sino ka. Kwento lang ng bubo pero wala kang pinapalabas na dahilan kung bakit ako bubo. I respect to that. I respect you in saying that. I may not be against your words that you say against me. But anyway, I'll allow you to say it. Tapos alam ko naman, nakikinig naman sa akin. Makikita niyo na rin yung argumento. So, ibig sabihin po, doon pa lang, kasi kung mag-withdraw, mayroon akong 1 million, ulitin ko naman ang paliwanag ko. Mayroon akong 1 million, idupisito ko ngayong umaga, magre-record sa AMLAC ko, 1 million, 1 transaction. Ilan ang pera ko? 1 million, nandun sa bangko. Tapos, may after 1 hour, winidraw ko. Tapos, report na naman sa AMLAC, 2 million, 2 transactions. Pero ilan ang pera ko? Sa bangko, wala na, 0. Pero sa kamay ko, 1 million, hawak ko. Pagkatapos, after 1 hour, i-deposito ko naman ang kinuha ko na pera, 3 transactions, 3 million. Ang tanong, ilan ang pera ko? Sa kamay ko, wala na. Sa bangko, may 1 million. Pagkatapos, after 1 hour again, withdrawing ko. O ilang transactions? 4 na. 4 million ang nakalagay sa transaction. Withdrawal at saka deposit. Pero ilan ang pera hawak ko sa kamay ko? 1 million lang. See? How can it be done? 1 million ang pera ko. Ginawa kong 4 na million. Ganon po yun. I don't care kung galit kayo, kung ayaw nyo maniwala sa sasabihin ko, naniniwala pa rin ako na may wisdom pa rin kayo. Milvin Matibag. Makinig ka, Milvin Matibag. Alam ko na kung bakit nag-resign si Jimmy Santiago. Iyan pala ang pinapagawa ngayon kay Jimmy Matibag. Iyon ang pinapagawa kay Jimmy Santiago dati. Natibag. Si Carlito Magno na inupo dyan ay hindi niya rin kaya gawin. Kasi ano yan, mag-imbento ka ng kaso, mag-imbento ka ng fax mag-imbento ka ng ebidensya. Palabasin mo ngayon na nag-detreat talaga si Sarah. Kitang-kita naman ang kondisyon kung papatayin siya. Wala pong grave threat doon kasi condition kung papatayin siya. Kung hindi naman siya patay, hindi nag-exist ng threat. Walang threat na real threat. Sa decision pa lamang ni Justice Amy Lazaro Javier sa kaso ng 2022. Sa kasong nangyari doon sa Cordillera. Magkakapatid na Garma. Hinabol nila yung mga kapitbahay nila na nangisda sa kanilang palayan. Kasi alam mo, sa probinsya, mga palayan, maraming hito. Kung ano mga dalag, nandyan. Kinuha. Nagalit ngayon sila ni magkapatid na Garma. At hinabol nila. Nung nahabol nila, ang iba, halos na mahabol, tinanong na, mga sino kayo? Sabi na salita, kami po mga tauhan ni James Lee Reyes. Tapos salita naman ngayon ng Garma Brothers, putang na James Lee Reyes, gusto na patayin namin yan.
So, ang kaso ngayon, sa RTC, kinonvict yung magkakapatid na Garma. Grave threat. Umapila sa Court of Appeals, convicted din ulit. Grave threat. Umapila sa Supreme Court, walang grave threat. Inutos ni sa amin ni Ami Lazaro, Justice, na kung walang active threat, ay walang threat. Bakit walang active threat? Wala naman doon si James Lee. Nandun si James Lee sa ibang lugar. Bata niya lang yung pinagsabihan niya. At ang The Garma Brothers, ang patuloy na nagingit-ngit sila sa galit doon sa nagnakaw sa kanilang mga hito. So, walang grave threat. So, looking at that, wala pong grave threat laban kay Sara. At saka, hindi rin, balik ako sa yung transactions, wala tayong mai-fix magkano ba talaga makuha nating pera. Nasabihin natin na nakamal ni Sara na hindi mapapaliwanag. Kaya niyong kumpitin? Kung makaya niyo kumpitin, sige, panalo kayo. Pero kung hindi niyo kaya kumpitin, mathematician po ako. Hindi ko kaya kumpitin yan. Hindi ko alam kung magkano napunta kay Sara kung mayroon man siya ngayon wala. Nang dahil lamang may inflows at outflows. At alam ko naman na may outflows at inflows na mas mababa pa sa 500,000. At hindi nakarecord dyan. Ang nakarecord na dyan, above 500,000. So, ibig sabihin, hindi natin mapapatunayan na may kayamanan si Sara Duterte na hindi na ipaliwanag. Sa rason na hindi natin alam, i-compute kung magkano ba talaga ang kukunin natin sa transaksyon na yan. Next, salin. Ang tanong, magkano ba ang hindi nilista ni Sara sa kanyang salin? Did na intriga pa kayo dun sa nukas. Ang tawag yan. pag gwardiya, no ID, no entry. Pag sabi ng mga Marines, no guts, no glory. Sabi ng mga Army, no retreat, no surrender. Ha? Anong sabi naman ng mga congressmen? No cash, no vote. Kaya pag wala kayong cash na bibigay dyan, most likely wala. Hindi buboto mga yan sa May 11 pa naman ang schedule ng botohan. So, yun ang po masabi ko na talagang ibalik ko na lamang ang balita. Ito, napakinggan natin ito. Dito po yan sa Billionaire News Channel nagsimula. Yung kwento na marami ng congressmen ang umatras na mag-i-impeach si Sara. Pakinggan yung balita ng Billionaire News Channel. Reportedly withdrawing their names from a draft resolution supporting the impeachment of Vice President Sara Duterte. This comes just days after the House Justice Committee voted unanimously to find probable cause to impeach her. Ahead of the resumption of session on May 4, a draft resolution has allegedly been circulating among lawmakers. A report by Politico said more than 40 lawmakers led by House Justice Committee Chairman and Batangas Representative Jerby Luistro were initially listed as authors. However, Anis Cooper claims that number is now rapidly shrinking. The House is set to vote on the impeachment on May 11. At least 106 votes are needed to transmit the case to the Senate for trial. Earlier reports also said House Majority Leader Sandro Marcos had been informally reaching out to colleagues to gauge support, seen as a real-time headcount ahead of the crucial vote. Okay. So, ito nagkagalit si Harry Roque. Sa 28 pahinang desisyon ng Supreme Court na isinapubliko noong Sabado, May 2, ipinawalang bisa ng pinakabatas ng hukuman ang dismissal order ng Malacanang. Yan. Hindi palaga ng balita yan. Unahin na muna natin ito kay Harry Roque. Kaya yung aking hinahanap na sige, ilagay ko muna dito yung kanta ni kanta ko na ginawa para kay Sara Duterte.
Tapos yung kanta naman ang ginawa ng aking mga supporters para sa akin. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. So yan itugtog pa rin natin ulit. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, ito naman yung kanta na binuo para sa akin. Pakinggan na po natin ang kantang binuo ng aking mga fans para sa akin. Galing kay kay Brian Rodriguez. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siyang na... Wala. Ulit. Ulit. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siyang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusubot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador,
mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarang walang pwesto, para sa sumisip-sip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Ito naman, itong isang kanta. Ipasok natin yung kanta naman na gawa ni Gab Adalia. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totomirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya itataya para sa inang bayan. Toto Kausing, Toto Kausing, tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totomirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya itataya para sa inang bayan. Toto Kausing. Yan, ha? So, ladies and gentlemen, bago tayo magtapos, nais ko lang bagitin na talagang maghirap yung mga pro-impeachment. Nabubuto lang yan kasi ang problema na naubos ang pera ng pamahalaan. Wala na maipundo. Nangungutang na sila. Walang maipundo para sa mga proyekto. Paano lang ibang mga ayuda na ubos sa ayuda ang pera. Kaya maswerte din si Sara. At sabihin man natin, ma-impeach si Sara. Ma-impeach si Sara pagdating sa Senado, sabihin na natin makuha pa nila yung boto ng Senado na impeach si Sara. Ano ang legal strategy? Dahil marami po kami nagsampa ng petition laban sa pagpagulong ng impeachment, kahit na may decision na ang Supreme Court, hindi pa rin final ang decision ng Supreme Court. At mababaliktad pa yan ng aming mga petisyon. At kung mabaliktad, di tatakbo ulit si Sara. Presidente ulit. Kaya kung wala pang desisyon, pwede pang tumakbo si Sara kasi hindi pa final ang conviction ng Senado. Ganun lang yung kasimple ang mathematics. Naintindihan na ninyo? So, kaya ngayon, kayo mga congressman nakikinig sa akin, alam ko nakikinig sa akin mga congressman. So, mahirapan kayo. So, diri sa subong sa Jerusalem, watching from Jerusalem, si Ramatis Kol, ay sabihin mo sa mga Hudiyo dyan, ipagdasal nila si Sara kasi si Sara ang nanay Hudiyo. So, Zimmerman. Argo, 679. Katotom, may adol, galing-galing. Salamat po. Ronel, wala na ba kanta? I am trustworthy. Ben Reclamador. 8231, napansin mo rin pala?
Saan bang napansin ni Ben Reclamador? Pipeto, saan ka nakakita? $50 madadali ka ng money laundering. Yan ang rules under surveillance. Kaagad kaya marami kang papadala ng mga sandpaper. Remitly limit pa. Ganun ba? Remitly limit pa 10,000? Alexa Abel, ikaw na lang lawyer ko. Okay, walang problema po. Matutulungan ko kayo. Ronel, ang kanta na may galit at revenge. Hindi po, wala pa akong galit. Grace Line, nice songs. Ben Recmador, political hindi naman political advertising yan. Tatakbo lang naman ako senador. Romel Bundok, gandang umaga, Dr. To. Ronel, anong klaseng kanta yan? Pare baya sa kanya may galit? Ay, hindi naman po. Hanggang dyan na muna ako, Romel Bengson. Naimbag bigat na ba? O naimbag bigat? Tulungan natin si Kabsat Chabit. Okay. Magandang umaga po sa lahat.